This guy came up to me and offered me a drink. And I don't know what happened after that, why parang all of a sudden nawala yung lakas ko. I found myself in a parking lot being abused by this person. Dahil sa masakit na pangyayaring iyon, nagbalik kay Gracie ang kanyang mga karanasan noong siya'y bata pa. Nahumaling siya sa pornografiya sa murang edad. Siyempre yung masturbation, fantasizing, di ba? Hanggang sa ang kanyang pantasya ay unti-unting naging realidad. Yung boyfriend ko siya kasi yung binigyan na naman niya ako ng atensyon. I eventually gave in. Bagamat may karelasyon, uhaw pa rin sa atensyon si Gracie, kaya naman And I don't know what happened after that, why parang all of a sudden I found myself in a parking lot being abused by this person. Yung guilt and shame and then condemnation na. Bakit kasi hindi ka naging, bakit parang more of you're blaming yourself. ang mapait na karanasan na iyon ni Gracie ay nauwi sa Kalbaryo. Nagsimula na ring magbago ang kanyang kasintahan. Parang nalaman niya lahat yun. And doon, mas naging abusive siya. Because because he is entitled to. Kasi, di ba, ginawa mo, di ba, nangyari na nga to sa iba parang ganyan. Tapos sa akin, hindi, ayoko talaga. And then, inintog niya sa mirror. Ang sakit talaga. As in, hindi lang siya sakit na physical, pero parang, grabe na to. Nag-pass out yata ako while crossing the street. Kasi sobrang umiiyak ako that time. I found myself in a clinic. Ano bang mali sa akin? Bakit ganito? Kasi di ba, kung hindi naman, wala silang nakikita sa akin, bakit nila ako gaganituhin? Yung laging may ganong feeling. Sa gitna ng kanyang desperasyon, naisip ni Gracie na makipag-ugnayan sa dating girlfriend ng kanyang kasintahan. Ito ay humantong sa... The girl naman was able to talk to me. And eventually, she asked me to go with her. Tatandaan ko na lahat ng yung pinagdadaanan mo ngayon, someone knows everything. Kahit feeling mo forsaken ka, kahit feeling mo wala kang hope, someone knows every details of your life, which is God. And yun nga, He works out everything for the good of those who love Him. So whatever you're experiencing right now, you will look back. In the future, you will look back and say, Lord, it is You who worked everything out for my good. Doon na tuluyang tinalikuran ni Gracie ang mga dating gawain at maging mga tao sa kanyang nakaraan. Doon siya nagsimulang umibig sa Panginoong Hesus at lalong lumago ang relasyon niya rito. Dahil sa grasya ng Panginoon ay natutunan niyang mahalin at pahalagahan ang sarili katulad ng pagmamahal ng Diyos. Kaya naman ang nais lamang ng Diyos ang ninanais niya sa kanyang buhay. Siya yung greatest lover of my soul. Na I've been to a lot of situation wherein I was questioning myself, am I really loved? Am I really valued? And siya yung nagbigay. Siya lang yung nakita kong sagot sa lahat ng naging tanong ko before. Siya lang ang naging sagot. Ang daming pinagdaanan ni Gracie, no? Nung bata pala kasi siya, kino-compare siya. So the question na may nagmamahal ba sa akin? Am I really valued? If hindi mo nakuha yun sa sarili mong magulang, magte-trickle down talaga yun sa bawat area ng buhay mo. Unfortunately, talagang sobrang na-affect nun si Gracie growing up. So sana wag po talaga natin gawin yun sa mga anak natin. Kasi when we compare, 'di ba, parang there's a tendency, magde-develop talaga ang feelings of inadequacy and insecurity. But then again, ginamit ni Lord yung feelings of inadequacy and insecurity niya para hanapin niya kung saan niya makikita yung satisfaction talaga, and that is in the Lord. Talagang Romans 8:28, no? Talagang God will work things out for the good of those who love Him and are called according to His purpose. It all comes into play. Yes. Yung ibang magulang, ikinukumpara ang mga anak sa ibang mga bata, lalong-lalo na sa mga sarili nitong kapatid. Marahil para sa ibang mga magulang, paraan nila ito para i-challenge ang kanilang mga anak para mas mag-improve sila sa kanilang performance sa school o kung
ano pa mang activities. But there are other ways of doing that. Sa mga kapwa ko magulang, sana ay tigilan na po natin ito dahil ayon sa mga eksperto, ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating mga anak. Ayon sa mga experts, comparing them to other people causes overwhelming stress to our children. Nakakasira rin ito ng self-worth at self-esteem ng mga bata. Di ba, Son? Yes, tama. At dahil nga sira na nga yung kanilang self-esteem at maliit na lang ang tingin nila sa kanyang sarili, so mahiya na siyang makihalubilo sa ibang tao, nagkakaroon ng social anxiety, and ito talaga yung pinakamasakit, no? Children who are constantly compared by their parents to other kids will gradually withdraw themselves from their family. Kasi kung sarili nga nilang pamilya, hindi sila binavalue, di ba? Tatapos. Di ba? Saan sila lulugar? Kaya mga parents, tanggapin natin ang ating mga anak kung sino at ano sila. Mahalin natin sila ng buong buo kasama ng kanilang mga kalakasan at kahinaan. Irespeto natin ang kanilang mga nararamdaman. Kasi ganon din ang Panginoon sa atin, di ba? Hindi niya tayo ikinukulong o ginagawang sunod-sunuran sa kanyang pag-ibig. Bagkus binibigyan niya tayo ng kalayaan para piliin siya o hindi siya piliin, mahalin o hindi siya mahalin. Ganon ang tunay na pag-ibig. At gusto niyo bang maranasan ang pag-ibig na yun? Do you want to find your security in Him? All we have to do is to come to Him. Iniimbitan niya kayo na lumapit sa Kanya. Tayo manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat sa ginawa mo sa buhay ni Gracie. Katulad niya, Panginoon, minsan nagtatanong ako kung mahalaga ba talaga ako, kung meron ba akong value. Lord, forgive me kasi minsan hinahanap ko yun sa ibang tao. Lord, I look to them to give me my significance na dapat sa iyo ko hinahanap, Panginoon. Kaya't lumalapit ako sa inyo at naalala ko rin, Panginoon, na minsan mong binigay ang sarili mong buhay para sa akin. So how can I not be significant? How can I not be special if you consider me worth, Lord, the death of your Son? Father, right now I ask you, Lord, to come into my life, to change my thinking, Lord. Guide me through your Holy Spirit that I may know you as Lord and Savior of my life, Father. Sinusuko ko sa iyo ang buhay ko, Panginoon. And Lord, I ask, Father, na tulungan mo ko not to get affected when people compare me to this and to that, but rather help me look at you and you alone to be my guide, my model, Lord, my master. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. And Lord, right now we just pray for those, God, who have been feeling rejected and unloved. I pray, God, right now that you will open their eyes, God, to see how much you love them, that you will point them to the cross of Christ, saying, this is how much I love you. Thank you, Jesus, that you died for us to display your love for us, God, that we don't have to seek it from any other place. So right now, Lord, won't you just comfort those who have been feeling rejected and isolated, that God, ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, I pray for each and every parent here who have multiple kids. I pray, God, that they will not have unrealistic expectations on their children. God, that they will really treasure each child and will love them uniquely as you have loved us, God. That they will see each strength of their child, and kung may weakness man, I pray, God, that they will not take that against their children, kung ano man yung kahinahan. Bagkus, Panginoon, na lalo pa nilang mahalin ang kanilang anak. Pagmamahal na nanggagaling sa inyo, Panginoon. And Lord, I pray for restoration of relationships. Kung may mga relasyon ng mga magulang at anak na nasira dahil sa pagkukumpara, Panginoon, bigyan daan mo na magkaroon ng kapatawaran at magkaroon ng bagong simula ang mga relasyong ito between parents and children. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, we also pray for healing
God, for those who are physically sick. God, so many people right now are just having different kinds of symptoms of flu. Lord, we thank you that you are healing. Lord, we declare no more coughing, no more sniffling, God. Heal all, lahat mga baga namin, Panginoon. Won't you heal each and every person right now who has been sick? Lord, thank you that you are our great healer. And you see us, you hear us, and you love us. Maraming salamat, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. Sonja, I just want to pray for those who are mentally challenged. You know, you are challenged because you feel you have no more worth. And the Lord is saying, I am your God. I am your helper. I bought you when I died on the cross. You are mine. You are mine and I love you. So if there's anyone who's even being challenged, you know, to take that life away, the Lord is saying, stop, because you belong to me and I have a wonderful plan for your life. Receive that in Jesus' name. Amen. Panginoong Jesus, natanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Unang-una, nahihiya ako sa sarili ko dahil ako yung lalaki. Ako yung walang magandang hanap buhay. Sa akin naman, walang problema yun kasi mag-asawa kami. So, magtutulungan kami sa hirap at ginawa. Jomel and Rosana started their married life with debt to finance their wedding. It was during their deep financial crisis that Rosana watched the 700 Club Asia and was encouraged by the testimony of Crystal Nasilia. Sabi ko, napaka-faithful ni God. Yung 200 pesos, naging million agad siya in 6 months. At sinabi niya na try ko mag-donate sa 700 Club Asia. Parang naging eye-opener sa amin na grabe pala ang nagagawa ng Panginoon. Nag-donate agad ako sa 700 Club. Hinanap ko agad yung M. Luwilier. And in 2 months, Jomel was able to sell a piece of land. Pero talaga nagsimula lang from 200. Ngayon, 1,000 naman na hindi kami bumababa sa ganun kasi marami rin naman talaga tinutulungan ng 700 Club Asia. Naging monthly na namin, commitment na yun. And napapansin ko, unti-unting gumagaan yung buhay. Jomel then formed a construction business and it flourished. Every time na marami kaming natutulungan, mas higit yung binabalik niya talaga sa amin. I want to encourage all of you, all that are watching right now, to help us produce more inspiring content and bring life-changing stories to every household. Consider becoming a monthly partner of CBN Asia today. Ako po si Ana Ria de la Cruz, owner ng Ria's Special Buko Pie and Buko Juice. Nakagisnan na ni Ria ang pagnenegosyo dahil sa kanyang ama. Kasi dahil sa tatay ko, business-minded po yun. Halos lahat ng business, pinapasok niya. Kasabay ng pag-unlad ng negosyo, nakainggitan ang kanyang ama ng mga kapitbahay. Nung gabi na yun, pinasok kami sa bahay. Yun po, pinatay nila yung tatay ko. Halos mawalan ng pag-asa ang ina ni Ria dahil sa matinding pagluluksa sa sinapit ng ama. Isang araw, dumating sa kanilang bahay ang tiyuhin ni Ria na isang pastor. Yung nanay ko broken pa. Madaling na-comfort ng mga sinabi ng uncle ko na word of God, ganun. Doon, mula noon, naging okay na ulit yung family namin. Lumaki naman sa Kristiyanong tahanan si Ria. Ngunit nang siya ay magdalaga at umibig sa unang pagkakataon, nagbunga ito ng isang supling sa di inaasahang pagkakataon. Dala ng kabataan, ng kapusukan, hindi ako nakagraduate, nakapag-asawa ako agad ng maaga. Hindi ko natapos yung schooling ko, naging housewife, sa bahay lang. Nang lumalaki na ang pamilya ni Ria, lumaki din ang gasto sa bahay, kaya nag-isip sila ng paraan paano madadagdagan ang income ng pamilya. Naglagay kami ng ice cream business, tsaka pizza business. Ayun. Okay naman siya nung una. Nung nag-expand kami, parang di namin kinaya yung mga expenses.
Ayun, so kinlose din namin mga after mahigit 1 taon. Sabi ko siguro parang hindi kami para dito, hindi ako para sa business, gano'n. Pero siya, yung asawa ko, in-encourage naman ako na hindi, sabi ko tayo susuko, try lang, gano'n. After noon, naisipan namin bumili ng maliit na oven. Ang ginagawa naman namin, pandesal. So, pero hindi na-sustain kasi yung pangangailangan namin dahil doon sa pagtitinapay lang. Pero nagwo-work pa rin naman yung asawa ko noon. Hindi rin na nagtagal. Parang napagod din ako. Sabi ko, Lord, gusto ko pa rin naman umasenso. Ayun, 2019, umuwi kami ng Baler. Tapos meron doon isang lugar na tuwing uuwi kami, bumibili kami ng buko pie. Nasasarapan naman kami, nasasarapan yung mga anak ko. Sabi nung asawa ko, kausapin natin yung may-ari. Kunin natin yung baka pwedeng bigay sa atin yung recipe. Babayaran na lang natin siya. Tapos nang bumalik kami ulit ng Baler, ayun, tinuro na sa amin yung paggawa. Basta ang kasunduan lang natin, huwag kayong magtatayo dun sa malapit sa amin. Sabi niya, ay hindi po, taga Bulacan po kami. O sige, sabi niya ganun. Ayun, tinuro sa amin. Nang makuha nila ang tamang timpla at lasa, doon na isinilang ang Ria's Buko Pie. Unang reseller ko, 10 bucks agad yung kinuha. Tuwan-tuwa na ako, may 20 boxes akong order. Sumunod, 40 boxes, dinadala sa Christmas party. Tapos naisipan namin maglagay ng maliit na cart. Nag-lockdown ang buong mundo dahil sa pandemya. Dagok ito sa negosyo ni Ria. Sabi ko, sayang naman, kaumpisa lang natin, magsasarado na agad tayo kasi wala nang lalabas na tao. Sinong bibili sa atin? Naisipan kong gumawa sa bahay, magpa-order, pero hindi ako nag-expect na may bibili. Siyempre, ang tao walang work, walang income, nasa bahay lang. Dahil sa social media, mas lalong sumikat ang Ria's Buko Pie. Umabot ng halos 400 orders ng Buko Pie kada araw ang ginagawa nila. Naging pagpapala rin ang Ria's Buko Pie sa mga kapitbahay na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya. Kumita rin ang mga naging reseller ng Buko Pie. Maging ang mga magsasaka ng buko sa Baler ay nakinabang dahil sa negosyong ito. 4 na taon makalipas ang unang bugso ng pandemya, nakapagpundar ang mag-asawang Ria at Zaldi ng bahay, sasakyan, lote at truck pang deliver ng buko. Para mag-glorify pa rin namin yung pangalan ni Lord, meron doon nakalagay na, God's mercies are new every morning. Great is thy faithfulness. Sa bawat ginagawa po namin sa pag-business namin, talagang dapat mag-glorify namin yung Lord. Meron kaming kaisipan na habang gumagawa kami ng Buko Pie, parati nasa isip namin na ang Buko Pie na ito, Lord, ay galing sa iyo at para sa iyo. Pananalangin ay parang paghinga na lalo sa pagninegosyo, sa buhay natin, sa mga negosyante, bawat desisyon na gagawin mo dapat talaga kukonsultahin mo ang Panginoon. Kaya patuloy ang pagpapala sa negosyo at pamilya ni Zaldi at Ria. Patunay na tapat ang Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Una sa lahat, nasaan na ang Buko Pie? From Buko Pie to bahay! Correct! The house that Buko Pie built. How amazing is that? Ang faithful ni Lord. Grabe, you could see talaga na even in the desert, in the wilderness, diba, the Lord will speak and the Lord will bless. Grabe no, pandemic. Doon sila namayagpag. God's business plan talaga, it is the best business plan. So let us give all our earthly control to God and let's allow Him to guide us to where He wants us to be. Sabi nga sa Proverbs 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Ikaw ba, Miss Felice, may mga tips ka sa mga gustong mag-business? Ay nako, I'm not really a negosyante though, but madalas kong marinig ito sa mga business at financial coaches. Mahalaga sa itatayong negosyo ang salitang innovation. Yan, yung pabago-bago. No? Dapat makaisip tayo ng produkto o other services na kakaiba. No, we should think of the product or services that will set us apart from business. Pwedeng similar, pero wag naman copy-paste o sobrang ginaya. Oh, nakakatuwa no kasi nag-innovate
sila Ria, nung nagtinda sila online, doon pa lalong kumita, di ba? Tsaka hindi lang kasi sa produkto o serbisyo, dapat pagdating sa business practice, naku naman, dapat sikapin nating maging kakaiba. Dapat tayo yung hindi gumagaya sa mga maling practices, di ba? Para lang kumita ng malaki, kailangan mandaya. Tulad sa Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. We can only renew our mind by reading the Word of God and putting it to practice. Hindi lang sa ating negosyo, kundi sa ating buhay. At eto na ang Buko Pie at Buko Juice! Thank you so much, Ria. Ria Buko and Zaldi. Juice. Ayan na, tikman natin. Patikim. My goodness. May blessing ni God to. Init pa. Yan. O sige, magbabalik ang The 700 Club Asia pagkatapos namin kumain ng Buko Pie. See ya. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Pangarap. Ito ang naging buhay ni Kay. Ang mangarap na makatapos ng pag-aaral na may karangalan upang makatulong sa pamilya. Lalo pat kinailangang lumayo ng mga magulang ni Kay upang magtrabaho. Ngunit tila mapagbiro ang tadhana. Ang tunog ng tagumpay na inaasam ni Kay ay unti-unting humina. Yung buzzing sounds ko sa ears ko, lumalala siya. Tapos, yung left ear ko, wala na po ako marinig. Marami po kami pinuntahan na specialista para na mapatingin yung ears ko. Pero wala na po. Lumuhod po ako kay Lord. Nagkulong po ako sa kwarto ko. Kasi kunento po ng lolo ko na may 2 daw po lalaki sa Bible na vlog. May kapansanan sila. Hinanap nila si Jesus. Pinagaling daw sa Lord. So yun, naisip ko na baka pag ginawa ko yun, ibabalik din Lord yung pandinig ko. Wala pa nangyari. Kasabay ng paglipas ng panahon ay ang unti-unting pagkawala ng pandinig ni Kay maging sa kanang tenga. Kasunod nito ay ang paglaho ng positibong pagtingin niya sa sarili. Lalo kong nainis kay Lord. Bakit ganun, Lord? Diba pinipiri ko naman, pinagkakatiwala ko na babalik pa niya, pero imbis na ibalik niya, nawala pa. Nang makakilala ang kanyang ina sa Panginoon, ay tumanggap din ang buo nilang pamilya sa Diyos. Ngunit para kay Kay, I was trying to bargain with him. Sabi ko, Lord, tinanggap kita, pagagalingin mo ba ako? Ginawa ko lahat, dasal ako. Maraming nag-pray para sa akin. Marami pong hinging crusade na pinuntahan ko. Kasi gusto ko itong makarinig. Akala ko makukuha ko po yung pabor ni Lord sa pamamagitan sa efforts ko. sa kabila ng lahat ng ito ay nakapagtapos pa rin si Kay sa kolehiyo na may karangalan. Subalit, ang pait ng pagkakaroon ng kapansanan ay hindi dito nagtapos. Lagi po ako rejected sa mga ina-applyan ko.
Wala rin po kaming pera noon. I was living as a life cycle of defeat. Yung buhay ko, laging talo, wala asenso. Na-realize ko na may plano para si Lord sa sa business ko. Gagamitin daw ni Lord ito kapansanan ko para na may pakita yung glory ni Lord sa ibang tao. Dati pakiramdam ko invisible si Lord na na-existe siya, hindi ko siya nakikita. Pero moment po na yon, naramdaman ko po yung presensya ni Lord. Naramdaman ko na all along nandyan para si Lord para sa akin. All along, hindi pala na ako pinababayaan. Sa tulong na natagpuan ni Kay sa loob ng pamilya at simbahan, nagdesisyon siya na harapin ang hamon ng bukas ng may lakas ng loob mula kay Jesus. Mas lumago rin ang kanyang relasyon sa Panginoon nang magpatuloy sa pagbabasa ng Biblia na puno ng pag-asa at buhay. May message si Pastor Lito sa akin na nangailangan daw po sila ng office assistant. Binigyan po niya ako ng trabaho. Nagulat ako na natuwa ako kasi hindi ko na-expect eh. Na-realize ko po na valuable contributor din ako sa kingdom ni Lord. Walang buhay na sirang-sira. Walang taong dinging-dinging. Walang taong maduming-madumi para gamitin ni Lord para sa kadaklaan niya. Siya ang kalakasan ko sa kahinaan ko. And where my failures and my mistakes and my faithlessness abound, God's grace abounds even more. I am Karen Kay. I am confidently left with a purpose. Wow, you know, Karen is not disabled. Yeah. She is differently able. Yes. You know, that's the term that they use. That para lang maano natin na may purpose si God. And there's nothing wrong with her. She just does things differently. And different doesn't mean something's wrong. Yeah. Diba? Yep. You know, God is in complete control of all things, past, present, and future, and nothing happens that is out of His jurisdiction. Either He directly causes or He passively allows everything that happens. But allowing something to happen and causing something to happen are two different things. We live in a fallen world at minsan mahirap talaga maarok sa ating limited na isipan kung bakit inaalaw ni Lord ang mga bagay na minsan mahirap tanggapin, tulad ng sakit o kapansanan. Pero isa lang ang sigurado, God allows things to happen for a purpose. Laging love ang motivation niya, di ba? He uses the disabled to teach us things and to accomplish His purposes in our lives. God allows some people to have different abilities to show His awesome love for all His creation and to teach us how to love unconditionally. You know, God uses these special people for His glory. Amen. Yes, correct ka dyan, Miss Felice, no? And in connection with that, I remember the story in John 9, verses 2-4, and there was a story about Jesus and His disciples. Rabbi, His disciples asked Him, why was this man born blind? Was it because of his own sins or his parents' sins? It was not because of his sins or his parents' sins, Jesus answered. This happened so the power of God could be seen in him. May God bless you and keep you, and may He make His face to shine upon you and give you His everlasting peace. God bless you. Bless you. Twinning kami sa hair. Yes. Ngayong Huwebes, Nawalan na ng trabaho, nabundol pa ng truck. Paano hinarap ni Ode ang masasakit na pangyayaring yon? Mr. ni Janet na construction worker na basag ang bungo ng mabagsakan ng makinarya. Bagamat laki sa hirap, naging magaling na artist si June at na-promote pa sa isang greeting card company. Lahat ng yan dito lang sa The 700 Club Asia. Huwebes, alas 12 ng gabi sa GMA.